Eto nga pala yung mga kaganapan namin kahapon, Sunday. Kaya eto, tara samahan nyo ko. Pero bago yan, hi! Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Sabado pa lang ng gabi, heto yung mga anak ko. Dilat na dilat pa rin yung mga mata, kalalaro. Alas 9 na yan ng gabi. Pero yung mga energy pa rin nila, akala nila mga alas 9 pa lang ng umaga. Tapos eto, akala mo gatas yung iniinom nila. Hindi pala, nagkakape yung magkumpare. At may pa thumbs up pa. Nagtimpla kasi yung papa nila ng kape. Tapos ang ending ito, pinaghatian nila. Naakala mo yung gatas yung iniinom nila. Ay nako, parang namamala na nila ata sa akin na kape is life. At kinabukasan na nga ito mga mare. Yung binili ko na nga tahong at tuna belly nung Sabado, ito ngayon ko nga iluluto. Kaya naman kinuha ko na nga sa rep ng tahong at hinugasan ko na nga. At habang nilalaga ko nga yung tahong, pinaghihiwa ko na nga ito yung mga sangkap. Tinolang tahong nga pala yung lulutuin ko. Yes mga mare, meron pong ganon. Dito nga po sa Cavite, ganito po ang niluluto nila sa tahong. At dito ko nga rin po natutunan yan na meron nga palang ganong luto. At para nga hindi na sila mahirapan kababaklas ng shell dun sa tahong. Heto, bago ko nga iluto, pinagtatanggal ko na nga yung tahong dun sa shell. Tapos nung makapagisa nga ako ng bawang, luya at sibuyas, inilagay ko na nga rin tong laman ng tahong. Tapos 5 minuto kong pinaghahalo-halo. Saka ko na inilagay tong sayote. At nilagyan ko ng 2 tasang tubig para sa sabaw. Nung kumulo na nga mga mare, nilagay ko na nga yung sili at mga pampalasa. At pagkatapos inilagay ko na nga tong dahon ng malunggay. Mga 5 minutes na pagpapakulo mga mare, tapos na ito, luto na yung tinolang tahong. Sinasabi ko nga sa inyo mga mare, napakasarap nito. Kung sa probinsya nga namin mga mare, tulya ang meron. Ito ngayon dito sa Cavite, tahong nga. Lalaman silang pinagkaiba mga mare, parehas na masarap. Tapos nung maluto ko na nga itong tahong ay isinunod ko namang ipirito tong tuna belly. Yung Sabado nga rin pala mga mare, pagkabili ko ng tuna belly, ibinabad ko na nga rin pala sa sangkap. Ay nako, taob na naman yung sangkalderong kanin namin dito. Fast forward na nga tayo mga mare, kinahaponan na nga ito, may nagbigay sa amin ng isang plastic na mangga. Dali-dali nga tinawag ng panganay ko dahil sa kanya nga binigay. At huhugasan na nga daw nilang magkapatid. Kaya hindi mula ako maghihingi dun sa puno ng mangga. Dahil meron na nakapagbigay sa amin itong isang plastic. So hayan na nga't pinapakailaman ng mga anak kong hugasan. Tapos sumali na nga din ako sa paghuhugas at inilagay ko na nga doon sa lagayan. Maya-maya nga lang mga mare, pinagbabalatan ng mister ko tong mga mangga. Tapos nagmukbang kaming mag-iina. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko at kung hindi ka pa nga nakakapag-follow, mag-follow ka na. At baka naman pwedeng pakiuwanan ng isang heart dyan. Bye-bye!
hello mga mare. Tara, samahan nyo akong mag-asikaso dito sa mga pinamili ko. Dahil kanina nga mga mare, namalengke na nga ako dahil nga sumahod na nga si mister. At dahil 3 buwan nang walang OT si mister, talagang tipid na tipid at budget na budget tong mga pinamili ko. Yung mga basic needs nga lang ng mga pinamili ko, yung mga ginagamit namin sa pang-araw-araw. Katulad ng mga isang linggong pang-ulaman namin. Tapos hindi mawawala yung bigas, saka yung gatas ng mga anak ko. At mga biskwit na pang merienda ng mga bata para hindi na bibilin sa tindahan. Matapos ko na nga maisalansan yung mga dapat isalansan ito. Magmamarinate na nga pala ako ng mga baboy para ipipirito na lang kung gusto naming mag-ulam nito. Sa ngayon nga mga mare, sa sobrang taas ng mga bilhin, hindi ko na nga mapagkasya yung dating budget ko na binibili dati-dati. Sa bigas pa nga lang mga mare, nako talagang kukulangin nga ako. At yung gasol ko nga mga mare, namimiligro na dahil 4 na buwan na nga ito. At pag naubusan ako patay, hindi ko nga alam kung saan kami kukuha ng pang-refill. Dahil yung natitirang budget na nga lang dito sa akin ay tanging pangmasahe na lang ni mister sa pagpasok sa trabaho. Tapos konti, pambili ng mga wala dito sa bahay katulad ng mga tubig at pang merienda tuwing linggo. Ay nako, damay-damay na talaga sa crisis ngayon. At talaga yung budget mga mare, kulang na kulang talaga. Buti na nga lang sa isang sahod pa yung bera ng kuryente at tubig namin. Ay nako, stress malala sa pagbabudget. O siya mga mare, dyan na nga muna kayo. Bye-bye! Hi! Hello mga mare! Tara samahan niyo ako sa kaganapan namin kahapon. Bandang alas 4:30 na nga kahapon ay nagwalas nga ako dito sa labas ng bahay namin. At talaga naman tong puno ng duhat ay talagang makalat. Nung nakaraan mga mare, puro dahon yung winawalis ko. Ngayon naman ito, puro bulaklak. Ito nga yung mga natuyong bulaklak na naglalaglagan. Ang pangit naman sa mga mata mga mare kung hindi natin wawalisin. Tingnan nyo, ganyan nga kadami yung binabagsak na bulaklak sa maghapon. At sa susunod na buwan na nga mga mare, hindi na tong bulaklak kundi bunga na ng duhat ang wawalisin ko. Nung makapagwalis na nga ako sa labas mga mare, naligo na nga ako at heto't nagpirito na nga ako ng uulamin namin. Daing nagalunggong na nga lang ang para sa panghapunan namin. At syempre dahil hapon na nga ito, hindi na mawawala yung pagkakape natin. Kaya naman dali-dali ako nagtimpla na isang tasang kape at lumabas nga ako dito sa tambayan ko. At nag-reminisce nga ako ng mga bagay-bagay. Iisip ko nga mga mare kung paano ko mababayaran yung mga utang ko. Gayong wala naman akong trabaho at yung sinasahod nga ng mister ay sapat-sapat lang. At kung minsan kinukulang pa, kaya naman lagi ako nagsa-sideline at tumidiskarte ng pagkakakitaan, makatulong man lang sa paggastusin dito sa loob ng bahay. At fast forward na nga tayo mga mare. Bandang alas 8 na nga to ng gabi. Habang hinihintay ko nga si mister galing sa trabaho, ay magluluto na nga ako ng babaunin niya para bukas. Ngayong araw na nga na ito ay nakapag-OT nga si mister dahil hanggang ngayon ay wala pa. Kadalasan kasi pag wala siyang OT, mga alas 6 na siya dumarating. At kapag may OT nga ay alas 9 na ng gabi. Kaya naman pinaghahanda ko na siya ng kanyang kakainin, pero pagdating niya kakain na lang at mamamahinga. Alam naman natin kung gaano kapagod sa trabaho, lalo na pag may overtime. Tapos mas lalong nakakapagod pa yung pagbabiyahe, lalo na kung traffic. Kaya naman yung katuwang lupa natin, umaaray na din. Kaya naman deserve ng mga mister natin pagdating galing sa trabaho yung mag-relax na lang dito sa bahay. Yung pagkatapos kumain nga mga mare, magpapahinga nga lang o kaya manonood lang ng TV. Bueno mga mare, adobong manok nga pala tong niluluto ko na pwede niyang kainin ngayon at mambaon bukas. Hindi naman kasi agad-agad itong mapapanis. Iinit na nga lang niya bukas para sa baon niya. At pero meron din siyang kainin sa pang-umagahan. May tira pa namang daing kaninang hapon yung niluto ko at idadagdag niya na lang niya sa pagkain niya pag dumating siya. Alas 8:30 na nga ng gabi nang matapos ako sa pagluluto dito. At sumilip nga ako ng bahagya sa labas kung nandyan na nga siya. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko at hindi ka pa nga nakakapag-follow, mag-follow ka na. Diyan na nga kayo, bye-bye! Kapopost ko lang po nito kahapon pero nag-viral na agad-agad. Pero sa ngayon gagawin ko muna siya ng voice over para masagot ko yung mga katanungan nyo. As of now, April 22, 2026, as of 3:28 PM. Nasa 300,062 views na nga po siya at sana umabot to ng million views. So heto na nga yung isa sa tanong ng ating mga viewers. Bakit hindi ko daw pagsamahin sa iisang garapon lang? Ito po kasing gatas mga mare. Nasa 2.4 kilograms po siya. At hindi ko naman po siya mapagkakasya sa isang lagayan lang
dahil napakaliliit na mga lalagayan ko ng gatas. Paano naman magkakasya yung 2.4 kilograms na gatas sa iisang garapon? Saka pinaghihiwa-hiwalay ko din siya mga mare. Kasi minsan inaakit nga siya ng langgam. Tapos yung isang garapon na maliit, doon ko nga po nilagay yung mga gagamitin. Pag nagpatimpla na ng gatas yung mga anak ko. Hindi naman po pwedeng doon ako mag-scoop doon sa malaking garapon. At second feedback nga po mga mare. May nagsabing best in garapon nga daw po ako. Yes, I admit naman po. Totoo naman po yun. Marami naman po talaga akong garapon dito. Hindi ko pa nga po nalagyan yung iba eh. At syempre mga mare, pag may bashers, meron ding may mga good supporters. At tulad ng mga to na nagpa-personal message pa sa akin na more stock pa daw nga. Kung alam ko lang mga mare na ganito pala yung gusto nyong kino-content ko, di sana araw-araw ko nagre-refill at nagre-restock. Pero hindi naman pa pwede yun mga mare. Nagagawa ko lang po ito tuwing sahod ni Mister. Siyempre, doon po ako kumukuha ng pang-restock ko sa mga kailangan namin dito sa loob ng bahay. At thank you Lord. At kahit pa paano nagkakaroon kami nito, kahit madalas kinukulang. Ipinagpapasalamat ko po talaga ito at lalong-lalo na kay Mister na siya naghahanap buhay para sa amin. Para may maibili ng aming pangangailangan, lalong-lalo na sa mga anak namin. Para sa pang-ulam sa araw-araw, panggatas at pang-merienda ng mga anak namin. Tapos mag-aantay na naman kami sa susunod na sahod para ulit kami magkaganito. Napakasimple lang buhay mga mare. Kahit na maliit na bagay lang to mga mare at hindi kasing dami ng mga tulad ng malalaking content creator. Na punong-puno yung mga ref nila at yung mga basket nila sa kaka-stock. Ay nagpapasalamat pa rin ako mga mare. Dahil sa ganitong bagay, yung kaligayahan ko ay sobra-sobra. Nagpapasalamat din ako mga mare sa inyo na walang sawang sumusuporta sa mga video ko. Kahit minsan nakakaumay na. Dahil yun at yun lang din yung ginagawa ko. Pero hello, kaya nga tayo mama vlogger. Yung content natin as a mother, as a housewife. Syempre, yun lang din at gagawin kong mga content. Anyways mga mare, sa nagtatanong mo pa pala kung nasa inyong mga ulam. Sineperate video ko nga po pala yun. At doon yun na lang po panoorin. Dahil pag sinama ko pa rito, nako, mahaba-habang minuto din yun. At sana po mga mare hanggang sa dulo dapat pinapanood nyo yung mga video ko. Mula umpisa hanggang dulo bago kayo mag-comment or mag-like. Dahil kay Meta, yun yung mga qualified views para kumita at para magkaroon ng earnings yung mga video. O siya mga mare, patapos na nga itong kwento ko. Diyan na nga kayo, bye-bye!